papuntang langit. Amen? Wala pa. Wala pa po ba tayong ticket? Tingnan po natin. No? Alam niyo po, hindi naman po ticket ang dahilan papunta sa langit. Tama! But, brothers and sisters, according to the Bible, the only ticket we should have is only the name of Jesus. According to Acts chapter 4 verse 12, tama po ba? Ang sabi po dito in Acts 4:12, mga Gawa chapter 4 verse 11 to 12, ang Jesus na ito ay ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Alam niyo po, si Jesus Christ, when He sent into this world, He was rejected. Amen. He was despised. Hindi po siya tinanggap. Hindi po siya inakong siya ay Diyos, lalong-lalo na yung bayan na kanyang pinili, ang Israel. Hanggang ngayon, He is not God according to them. That's why yung sabi ng Panginoon ni Pablo sa Gawa, ni Peter, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. He is the cornerstone. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Si Jesus lamang nakatagpuan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Today, our message is payak, sabi nga sa Tagalog. Napakasimple. Ito po ay paano pumasok sa akin ng langit. And I'm asking you again another question. Sino po ang gustong pumasok sa langit? Amen. Dapat lahat po tayo. Amen. Ito po ay dapat natin pakinggan ang mga salita ng Panginoon. And this is all about the Father's will. No? Na ang grasya ng Panginoon ay kay buti at ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Habang po sa John 6 verse 14, ang pamagat po ng ating mensahe ay ang ticket to heaven. Amen. Sino po ulit ang meron ng ticket? Taas ang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. This ticket is not an ordinary ticket, but this ticket is Jesus Christ, the one way to heaven. Amen. So, ang sabi po sa kanyang salita, napakasimple lang po. In John 14:6, Jesus told to His disciples, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except sa Kanya. Si Jesus ang nagsabi na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Sa kay Jesus hindi. Kapatid, napakaganda po at napakapayak ng ating mensahe. Titingnan po natin, ba't samahan niyo po muna ako sa ating muling panalangin. Hallelujah, Lord. Taas po natin ang ating kamay. Father God, we are humbly bowed down before your throne. Kami po ay nagpapakumbaba at humihiling ng kapatawan. Kami po ay makasalanan at wala pong ibang makakaligtas sa amin kundi ang pangalan at ang aming pag-nanampalataya sa Panginoong Jesus. Ang aming pagtanggap sa Kanya. Napakabuti mo, Diyos, dahil binigay mo yung bugtong na anak mo si Jesus upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, samahan po kami, Banal na Espiritu, upang aming pag-uusapan ang kabutihan ng Diyos at kung paano maging tunay na alagad ng Diyos upang kami po ay makapasok sa aming tunay na destinasyon, ang langit. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Brothers and sisters, I have an illustration here. You know what? This
paper, please bear with me. Ito pong papel na to, isang bond paper, ay ito po nagsasaad ng kamatayan at ng kaligtasan. Naniniwala po ba kayo? Hindi. Tingnan po na. Ang sabi po, no, ng salita ng Panginoon, kung wala kang ticket, ay hindi ka makakapunta sa langit. Amen. Which is, the ticket is none other than Jesus Christ Himself. Amen. Kaya po, sa umagang ito, sino pong gustong magkaroon ng ticket? Literal. Hallelujah. Bigyan ko po kayo, pero ilan lang po ito. Nakakatuwa. That's why, alam nyo, excited po kasi itong ibang mga kasama ko papunta ng Kindle. Ayan, sino po ang gusto nyo mga pumunta ng Kindle? Hindi nyo na po kailangan. Hindi po sabihin, Sister Venus, dito po, pwede din po tayo mag-Kindle. Amen? Tingnan po natin, no? Ito po, ang sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, bibigyan ko po ng ticket. Pero gugupitin ko muna. Ganito lang po yung paggawa ng ticket to heaven. Hallelujah. Wala pa ako ibang gunting eh. Gugupitin ko na lang po. This paper says, ganito lang po ang magpili sa ating destination. Itupin niyo mo yung papel at i-fold at gawin parang paper airplane. Tama? So ngayon, gupitin nyo into thirds. Now, we have one ticket. Sino mong gusto ng ticket? Amen. Tingnan mo muna. Huwag niyo po munang buksan. Sabay-sabay po tayo magbukas. Ay, si Sister Venus na dyan pala. No? Amen. Pasensya ka na. This is Kindle. Adult version. No? Hallelujah. Another ticket. Sino po may gusto dyan? Limited lang po ito sa kayo. Tuturuan ko na lang kayo. Si Brother, yun. No, si Brother Louie. Huwag mo muna buksan ka. Another ticket. No? Ano lang po ito? Apat. Sabay-sabay po tayo. Gugupitin ko na lang po Apat lang mo makakapag. Sino ba may gusto? Sa likod. Sa likod. Sino ba may gusto ng ticket? Mami Letty, please. Kunin mo. Apat lang, paano tayo? Hindi. Gusto mo ba? Apat lang tayo. Okay. Okay, Janelle, gusto na sa'yo. You know what? Ang sabi ko nga po, kung ang isang papel na yun, kung gagawin po natin, ito po ang ginupitan na yan po ang tunay na ticket. The rest of this ticket ay malalaman nyo kung ano po ang nangyayari. Huwag nyo munang buksan. This remaining piece of paper, ito po ang pag dinagdang-dagdang nyo, ito po ang kanyang palalakisan. Sample nyo po ito sa bahay. So this is our destination if we don't have ticket. Nakita po ba dyan sa likod? Ano po to? Brothers and sisters, this is our destination nung wala pa po tayong ticket. But the other third of the ticket, mga kapatid, sino po yung may apat na ticket? Pakibukas ng ating ticket. This is the only ticket. And show the audience our ticket. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon.
Amen. So dito pa lang po ay pwede na po tayo mag-kinder, mga kapatid. Kung gusto nyo po magpaturo, later tuturo po kayo. Kasi hindi po tayo makaka-accommodate ng lahat. Ito po yung kanyang, ito po ang buong papel. No? Malaya po malala. Palakpakan po natin ang kanya. That's why this is the real ticket for all of us. Not to go in this place, but to go to the heaven as we go. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Mga kapatid, ang sabi po sa salita ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. No? So how can we enter in heaven, into heaven? Alam niyo po, in last 2019, alam niyo po just last year, yung sinong gustong magpadala ng kanyang pangalan papuntang Mars, nabalitaan niyo po ba ito? Nag-sign up po ba kayo? Pangalan pa lang po yun. Mag-sign up ka, pupunta ka ng Mars. Ang pangalan mo dadalhin sa Mars. And you know what? There were almost 11 million names. No? Ang dinala ng spaceship yun papuntang Mars. Nandun na po sa Mars ang pangalan ng mga nag-sign up. But you know, brothers and sisters, last 2019, first, pangalan pa lang. Pero in 2026, according to NASA, magpapadala na po sila ng mga tao sa Mars. Pero hindi pa yung mga pangalan na nag-submit, kundi yun lang yung mga importanteng tao papuntang Mars. And this two, another one please, this two, is just, ito po, sa taas. Dalawa po yun. Yung isa. Isa pa, guys. Yan. Ito po, this is last February 19. Meron po tayong Indian, Philippine-Indian dito. Thank you for coming, sister. Ito po ay February 19, 2021. Nag-fill up po siya and this is the boarding pass. And he has scheduled when? July 2026. And you know what? Bakit? Bakit sila nagkakaundaga na gustong pumunta ng Mars? May dahilan. And the other one, medyo na overcrowded, na loaded. Hindi po nila alam. This one was the latest. Ang sabi po nila, to be announced. So hindi po sila nakakapag-decision kung kailan ang punta ng Mars. Sino pong gusto na punta ng Mars? Total, gusto din po natin ang wala pong pumunta ng Mars. Amen. Alam niyo bakit? Next please, just take. Ang sabi po ng meeting ng SpaceX ni Elon Musk, this travel to Mars is hypothetically pre-priced $100,000. Sino po may $100,000? Sa Philippine peso, ito po ay 5 million pesos. Amen. Sino po may 5 million para makapunta ng Mars? Alam niyo po bakit? Dahil po, in the next more years, mga kapatid, there will be something and great things that will happen. Ito na po yung pinakaantay natin. No? This is our blessed hope na sinasabi natin. And this is our preparation, brothers and sisters. That's why, tingnan po natin, we should be ready. Dahil sa mga susunod na mga taon, mga araw, kapatid, hindi na po normal yung ating maging sitwasyon. Sabihin nyo man, nega,
No. This is according to the prophecy of the Bible. Hindi po biro. No? Tingnan niyo po yung mga nangyayari. Hanggang ngayon, wala pa pong tigil yung gera. Sabihin niyo man, matagal na yan. But this is only the beginning. And according to the book of Matthew, the rumors of war is not rumors anymore. It is happening. So according to John 14, 1-6, ang sabi po dito, kapatid, we should be ready. Amen. Are we ready, brothers and sisters? Hallelujah. Ang sabi po dito, in order for us to go to our final destination, we should be in preparation. Are you ready? Sabi po ba, tika muna, maliit po yung anak ko. Tika muna, gusto ko pong asawa. Tika muna, gusto ko pong, amen? Tika muna yung asawa ko. Tika muna. Kapatid, pag lagi po natin sasabihin po yan, sa susunod na mga tao, sasabihin din po ng mga anak nyo yan. Amen? Sa susunod na mga tao, sasabihin din po ng mga apo nyo yan. Hanggat, you know what? The Lord is very patient. No? Binibigyan na po tayo ng Panginoon ng oras upang magsisi sa ating mga kasalanan, upang manatili at laging handa sa kanyang muling pagpapalagay. Sabi po in John 14, 1-6, Jesus the way to the Father. Don't let your hearts be troubled. Kaya po, sa totoo lang, hindi po maiwasan yung sama po ng ating nakaramdaman, Lord, masama na naman yung loob ko. Ano pong gagawin ko? Meron po dito, meron po sa atin, lahat po tayo nakakaranas dito. We should clean our hearts on these troubled things na pumapasok sa ating puso. Isipan. Sabi po, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough fruit in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you and me. Amen. Excited po ba? So whenever it's ready, when everything is ready, sabi ng Panginoon, I will come and get you and me so that you will always be with me where I am. Hallelujah! Thank you, Lord. Ibang sarap ng pangako ng Panginoon. Alam niyo po, nung siya ay umakyat sa langit, akala po natin, wala po siyang ginagawa doon. Siya po ay naghahanda ng ating patutunguhan. So that when He come to caught us up in the air, sabi po, no? Na lagi po natin sinasabi po dito in 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, isa na lang po ang ating inaantay. Ang hiwaga ng sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay. At ito po ang pinaka-the best na mangyayari at pangyayari sa bawat buhay natin. Yung hindi na po tayo maaagnas na tao doon, madidikay, magbulubulok, kundi kukunin na lang po tayo ng Panginoon. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayo lahat. Amen? Thank you, Lord God. Excited po ba tayo? Amen? So, brothers and sisters, what will be the doorway to heaven? Ano po ang tunay na daan papuntang langit? Ang sabi po sa salita ng Panginoon, yung iba sa akin ay hindi na mamamatay. Amen. Pero, kung hindi ka man abutan ng rapture, kapatid, lahat po tayo mamamatay. Amen. Naniwala po ba tayo dyan? And we cannot prolong death. In the
Bible says it is a deep sleep. Mahimbing na pagtulog, lalo-lalo na sa ating mga anak ng Diyos. Pinapatulog lang po tayo ng Panginoon kung tayo naman po ay kukunin. No? And the deep sleep, which is death, according to this world, is only a doorway to our destination. Ibig ko pong sabihin, kailangan po talaga tayong mamatay, no? Or hindi man dadagitin. Amen. So this is the only way para po magkaroon ng changes sa buhay natin. Amen po ba? You know what? Because this world is not our final destination. And this world is not our citizenship. But heaven is our citizenship. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. According to the Philippians chapter 3, 20 to 21, but we are citizens of heaven. Hindi mo na kapatid, kailangan pumunta ng US Embassy. Ano ba ba? Nigerian Embassy, kung gusto mo maging Nigeria. Kung gusto mo maging, ano man, hindi mo na kailangan. Aim for heaven citizenship. Amen. Sabi po dito, but we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His Son, Jesus Christ. Using the same power with Him, which He will bring everything under His control. Lahat po yan ay under of God's control. So, sino po ang nakahanda? Who made the preparations to go to heaven? Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. Kahit hindi ka pa masyadong handa, siguraduhin mo handa. Kasi alam nyo, kung maiwan ka, napakahirap yung 7 years of great tribulation. Basahin nyo sa Biblia, basahin nyo sa Google, kahit i-search nyo. Wala nang grace dito sa mundo. The grace is gone, and only by works is your salvation. Kaya kung gusto mong magpahabol o magpaiwan dito, kapatid, magpalakas ka naman. Amen? No? Mag-exercise ka na ngayon in Jesus' name. So, aim for heaven's citizenship. Alam nyo, mayroon po akong kwento. Ang sabi po sa kwento na nabasa ko, mayroong bata na nagtatanong, Mommy, where's Daddy? Sabi ng nanay niya, He is in heaven. Hallelujah. So, will we ever see Him again? According to the girl, sabi niya. Sabi ng nanay niya, yes, we will go there and we can see Him again. So alam niyo, ang nangyari, lumabas ang bata, pumunta sa kanyang kwarto, pagbalik niya, may dala na po siyang suitcase. Sabi mo ng nanay, what are you doing? Sabi ng bata, come on, let's go to Daddy. If you are going to heaven, you should be ready. Amen! Kalabahan natin ang Panginoon. So all your bags, ipak mo na ngayon. No, this is only a literal of your bags. Sabi po na salita ng Panginoon, I am the way. In John 4:6, there were only 3 words that He said. I am the way, the truth, and the life. He is the way because nung nagtanong ang kanyang disipulo, sabi niya, Thomas said, we don't know which way or who is the way. Ang sabi po ng Panginoon, I am the way. Okay, basahin po natin. Ang sabi po sa John 14:4-6, and you know the way to where I am going. Sabi ni Thomas, no, we don't know, Lord. Thomas said, we have no idea where you are going.
So how can we know that the way? So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Palakpakan po natin. Alam niyo, kapatid, meron lang pong tatlong bagay na nangyayari sa ating Panginoon nung siya po'y nandito. Though really He is the way, ano po ang kanyang naranasan? Pagtiis, pagkahirapan, pagpapako sa cross, lahat ng mga bagay, kahit na mabigat kanyang pinatasan, lahat ng mga bagay, no? Ang pagpako sa cross, ang paghihirap niya sa Kalbaryo ay hindi po kayang palitan ng bawat, ng kahit sino. Kaya po, don't question that. He is really the way. Kasi hindi po natin kaya tumbasan yung kanyang ginawa sa cross. Ang sabi po sa Revelation chapter 3:8, I know all the things you do, and I have opened a door for you, that no one can close. You have little strength, yet you obeyed my word, and did not deny. Kapatid, ang pinto po, pag sarado, hindi ka makakadaan. That's why Jesus is also the door, which if you knock, He will automatically open that door for you and me to enter His kingdom. Amen! Sabi po in Matthew 13:4, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, malawak, no? And its gate is wide for many who choose that gate. Titingnan po natin, sinasabi po natin last week, kukunti man tayo, tingnan mo on the other side, doon sa Soria, doon sa Sabungan, mas madami pa po siya. Tama po ba? Sino po yung mga nakilala sa Sabungan? Please, sabihan po natin. Hello? Sabihan po natin. Samahan niyo naman kami. Dito po makitid po. Pero ito po ang sabi ng Panginoon. Pag doon sa Sabungan, malawak. Pwede kang sumigaw, pwede kang humiyaw, pwede kang bumalakpak. Kapatid, pwede ka naman dito gawin. Dito mo naman gawin. Amen! Hallelujah! Please, sabihan po natin. Sabi po ng salita ng Panginoon, He is not only the way, He is also the truth. Amen. He is the truth according to the Bible, and He said, I am the way and the truth. No? So ako ang daan at ako ang katotohanan. Si Jesus ang nagsabi po. Ang sabi po sa kanyang salita, the word of the Lord, since the beginning, it was there. Nandyan na po ang salita ng Panginoon. And this word is no other than Jesus Christ, the truth. Amen. Ang katotohanan, palakpakan natin. Ang sabi po in John 1:18, medyo mahaba po ito, piliin lang po natin. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Tongue twister po. Sabi po, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay nasa Panginoon, kasama ng Panginoon, at ang salita ay ang Diyos. He existed in the beginning with God. God created everything through Him. Hallelujah. Napakaganda. Ang Panginoong Diyos Ama ay create ang buong bagay para po sa Kanya, sa Panginoong Jesus. And nothing was created maliban sa Kanya. Mahalaga ang ating Diyos na Panginoong Jesus.
our one-way ticket to heaven. The Word gave life to everything that was created, and His life brought life to all of us. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hindi lamang po siya ang katotohanan, hindi lamang po siya ang daan. Tingnan nyo, He is also a light to everyone. And He is also a door for all of us who wants to enter. Now, napakaganda po. Ang sabi po, the light shines in the darkness and the darkness cannot stop it. Ang ilaw ay lumiliwanag sa dilim at ang dilim cannot extinguish. Hindi po mapipigilan. Kahit kunti lang po yan, kapatid, kahit maliit lang po ilaw mo, kahit bago ka lang dito, kung meron kang ilaw, kapatid, magnilingin ka, magliliwanag. Pag mayroon ka pang kasama, nagliliwanag kayong dalawa. Pag mayroon ka pang kasama, 3-4, kapatid, magiging LED na po. Amen? Hallelujah. Thank you. So, tingnan po natin, ang sabi nga sa verse 10, He come into this very world He created, but the world didn't recognize Him. Hindi po siya pinansin ng mundong ito. Hindi po, lalong-lalo ng kanyang bayang pinili ng Israel. But all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. And that's why you and me are the children of God. Palakpakan na ng Panginoon. Thank you, Lord. Alam niyo po, kung medyo pasalamat din po tayo dahil itong mga Israelites na to ay kunting nireject nila ang Panginoon. Nireject po talaga, hindi ko bilang. Bakit? Kasi kung hindi, tayo mga Gentiles, baka hindi po tayo pinalisin. Amen po ba? That's why the Lord is so good. No, kahit po tayong mga sa labas ng pinto, tayo yung kanyang pinapapasok. Inadapt niya po tayo, inaral niya po tayo na mga anak. So, ang sabi po dito, they are reborn not with physical birth, resulting from human position or plan, but a birth that comes from God. Yung binuhay ka muli. No? Sabi po dito, so the world become human and made His home among us. So mga kapatid, sabi po dito, someone is coming after me who is far greater than I am, for He existed long before. You know what? Di ba natalakay din po natin si John the Baptist? Amen. Nadumduman. Ibig sabihin sa ilong po, naalala. Naalala niyo pa ba si John the Baptist? He is also the way. And you and me can also be the way. No? Bakit? Dahil pwede po tayong kagamit-gamit para po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon upang tumanggap sa Panginoon at magiging kabilang ng kanyang pag-aaral. So sabi po in 16, for His abundance we have all received, and one gracious blessings after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, ang sabi po dito, for the law was given to Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No, ang grasya at ang katotohanan ay galing sa Panginoong Hesus. Kung sa law po tayo na nandun, kapatid, hindi po tayo maligtas. Kasi ang sabi po sa ating pag-aaral, the law of Moses, which is the 10 commandments, isa man po doon ang iyong hindi masunod, sablay po. But in Jesus Christ, sa Kanya ang grasya, tanggapin mo lang siya. Kahit ikaw ay makasalanan, akuin mo na siya na yung tagapanguna ng iyong buhay, ikaw kapatid, ako ay maliligtas. Amen! Hallelujah! So sabi ko dito, for the law was given to Moses, grace and truth come through Jesus Christ. So sabi po sa Tagalog, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos,
Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoon. The last one, ang sabi mo dito, I am the life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi mo dito, He is life because He is the source of everything. Siya po ang dahilan ng lahat kung bakit tayo nandito. Lahat ng meron ka kapatid, lahat ng meron ako, siya ang may at siya ang nagbigay siya. So sabi po dito, no one can believe in God and reject Jesus. Kung nakakinig ka ng salita, kapatid, this is the time na hindi mo pwedeng i-reject ang Panginoon. Kung alam mo na ang Panginoon ang katotohanan ng buhay at ang daan, tanggapin mo ang Diyos. Alam mo, kasi walang ibang relihiyon na makapagligtas sa atin kundi ang tunay na relihiyon sa ating Panginoon Jesus. Amen. For Jesus is the one-way ticket, the only way, the truth, and the life. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You know what, mga kapatid, if you have ticket, sabi nga po natin, which is Jesus, tingnan mo yung mga pribileyo, tingnan mo yung mga rights na meron ka. Amen. Ano ba po yung ticket na ito, kapatid? Minsan naisip ko naranasan mo po pupunta ng concert nung ako po binata pa. No? May concert po ng Metallica sa bahay namin. Alam mo, nagustuhan ko din po siya, hindi pa po ako born again. Wala po ako ticket. So hindi po ako tinanggap, hindi po ako nakapanood. Outside the gym na lang po kami. Doon na lang po kami nakapanood mo. So brothers and sisters, this ticket has a great privilege. Meron pong kwento na sumakay po siya ng barko, galing po siya ng ibang lugar, pupunta ng US. Meron siyang ticket, hindi naman siya makakasakay kung wala po siya ticket. Alam mo, wala siyang pera pero gusto niya lang, alam mo yung mga gustong pumunta ng ibang bansa, gustong pumunta doon, maging may emigrants, magtrabaho, kasi ang hirap sa kanilang tanong. Meron siyang ticket, bumili siya ng ticket, pero alam mo yung kanyang ginawa, kapatid. Kulang kasi yung budget niya, hindi po siya kumain, hindi po siya, basta yung sa kanya, okay na yung nandun siya eh. At makadating po siya doon sa kanyang patutunguhan. Alam niyo kung nangyari, kapatid. Noong malapit na po sila, tanaw-tanaw na po nila yung Liberty, New York, pupunta sila doon. Tinignan ng nag-inspection yung ticket. Tinignan po yung kanyang ticket, brothers and sisters. His ticket is a first-class ticket and he don't know. Hindi niya alam na meron po siyang higaan na dapat napakagandang kwarto. Na meron po siyang pagkain, buffet. Hindi niya pinansin. That's why, tingnan po natin. Maybe yung ticket na meron ka, Jesus is more than first class. He is supernatural. He can do all things na gusto mo sa buhay. Amen. Palakpakan mo natin. Don't miss the rights and privileges of this ticket. You know what? Because He is a limitless God. Minsan na hindi po natin tinitingnan, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yun. Kapatid, pag ginawa ko, pagkatapos sabi, kaya ko naman pala. Amen? Sino mo nakarelate dyan? Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Sabi po si John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang gusto ng magnanaka, ang gusto ng kalaban, no? Kunin na yung buhay. Kunin na natin buhay. No? Mamatay, magpatay at
Jesus, ang meron kang ticket na nasa iyo ay magbibigay ng buhay na kasiya-siya at buhay na kay ganda-ganda. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord God. Sabi po dito in John 11:25-26, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Kaya kapatid, ang Panginoong Hesus hindi na nanatiling patay. Siya po ay buhay at kailanman hanggang ngayon buhay sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So that's why, according to Deuteronomy, nakita po natin kanina, this paper can lead you to hell if you don't know na mayroon kang ticket, which is Jesus Christ Himself. Amen. Kapatid, you have to choose. The Deuteronomy says, may you choose life over death, so that you can enjoy the fullness of God's grace and mercy. Amen? Sabi po dito, no, mga kapatid, meron po ako isang video. Please tingnan po natin. Ito pong video na to ay nakakatuwa at nakakamangha. Ito po, saglit lang po to, 2 minutes lang po to. Ano po, 3 years ago po. I-flex ko lang po ang aking dalawa sa mga ko sa buhay. Tingnan po natin. Mas lagi mo lagi. Where do you live? Noah? Who else? Our Father. Wow. Who else is in heaven? Papa God. I hope I can go to heaven someday. Maybe. You too? You want to go to heaven? What should you do to go to heaven? Make airplane? If you make airplane, and what will happen? What will you do with the plane? No paper. Oh, paper plane lang. Paper plane. Make paper plane. And then, you can go to heaven now. How? Is that how a person goes to heaven? Are you sure? Are you sure? Okay. But I have a better idea how to go to heaven. You wanna know? You wanna know? If you wanna go to heaven, you have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. It's better than making a paper plane, right? God bless you, RD. God bless you, RD. Oh, bottoms up. God bless you. Tomorrow pa po. Sleeping na si teacher. God bless you, RD. Bless you. Palakpakan po natin. So, ito po ay 3 years ago pa po. So, nakakatuwa din po kasi nga, sa munting isip ng bata, minsan makakuha po natin talaga. Sabi po ng Panginoon, kung hindi ka, ang mahal ng Diyos ang mga bata. Kung hindi ka magiging isang tulad ng bata, hindi isip bata, hindi ka makakapunta sa lahat. The Word of God says, nasa Bible. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So the only way to have ticket is through Jesus Christ. No, the only way is to accept and be our Lord and Savior. So once again, brothers and sisters, I have a question. Are you ready to fly to heaven? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ang tanong, do you have a ticket?
Tayo po tumayo. Hallelujah. Let's go. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat buhay namin. At sa umagang ito, Lord, wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for truly